Hello po. Mga geologs. Ngayon ko lang po napansin, tayo po, yung barko po pala natin ay nasa kaliwa ang bigat. Walang nakaupo sa kabila. Bago tayo mag-start, mga geologs, pakisabi sa katabi mo, pinagpala ka. Amen. Kamusta po? Namiss ko ang Baguio. Hindi niya ata ako namiss eh. So anyway, kanina alam niyo nung kumakanta tayo nung, hindi ko alam yung title niya, yung may master sa dulo. I thank the master. Alam niyo, praise yun pero naiiyak ako. Kasi ang ganda po nung kanta. Di ba? At kanina habang nandito po tayo, nagpipray po ako, tingin ako ng tingin sa likod, sabi ko, may darating pa kaya? Kaya sabi ko nga sa sarili ko, kung may stay lang ako rito ng kahit 1 linggo, punuin natin tong 800 na to. Amen? Pag may stay lang ako 1 linggo rito, abogado, pulis, pati mayor, magsisimba rito. Amen? Kaya sa darating pong halalan, huwag niyong kalilimutan. Joke lang po. So anyway, alam niyo po, uling kita natin noong anniversary, August 6, special day ng aking tatay noon, birthday ng aking tatay noon. Nandito rin siya. At dahil di ko nga sila kasama, dahil mabilis lang ako rito, dahil alis kagad ako. Punta kagad kami ng Nueva Vizcaya. Isiha po ba, Nueva Vizcaya? So alis po kagad kami, wala po tayong time. Ang time ko lang po ay para mag-preach ng Word of God. So bago po tayo mag-start, masaya po ako kasi pakibasa nga po yung title. Experience. Sinong gusto ditong maging supernatural? Baka mamaya iba yung supernatural nyo, kami wave, iba yun. Eh. So anyway, bago tayo mag-start, mabilis lang po to. Sabi ko nga kay Janice kahapon, 2 minutes and 2 hours. So mag-pray muna po tayo and let the Holy Spirit move in this preaching. Tayo po yung tumayo at panalangin. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Kami po ay narito upang aralin ang iyong salita, Panginoon. And let your Holy Spirit move on us, O God, sa oras pong ito. At sa pagkakataon pong ito, Panginoon, tinutuldukan po namin ang kahinaan namin sa buhay, O God. Ikaw po ang manguna at ikaw ang makita, O Diyos. Hindi po ang galing, hindi ang talino, at hindi kung anuman ang makita sa amin kung hindi ikaw, O Diyos. Ano man po ang ipaliwanag naming salita, hayaan niyo po na ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang mag-desire sa puso namin, O God. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, kiniklaim na kagad namin at tinatapon namin si Satanas sa kailali-ilaliman, Panginoon. At sa oras pong ito, O God, lahat ng nandito, O God, ay paramdam mo ang tunay na kapangyarihang ipinaramdam mo sa lahat ng apostol noong una na hanggang ngayon ay buhay pa rin po ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Salamat po. And lahat ng papuri at pasasalamat at pagsambay sa iyo namin itinataas sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi na Amen. Bago po tayo umupo, pakisabi po, Satanas, tinatapakan kita. Wala kang puwang sa buhay ko. Itinatapon kita sa impyerno. Sa pangalan ni Jesus. Amen! 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 Sige, upo na po tayo. Una pa lang, knockout na. Sino pong nakapanood na ng boxing, tapos round 1 pa lang, tumumba na. Sa pagkakataong ito, hindi pa tayo nagsisimula, hindi na makapasok si Satanas sapagkat lahat tayo ay mapipilled ng supernatural power of the Holy Spirit. Amen. Ano pong sabi dyan sa Acts 1:8? Pero bago po tayo mag-start, paki-next lang po. Marami pong mga Kristiyano ang hindi po gaanong nakikilala ang pagkilos ng banal na Espiritu. At there is a lot of denomination na hindi sila naniniwala sa kilos ng Espiritu Santo.
Sino po ba yung ah, na nakaramdam na minsan na parang kinilabutan siya sa isang turo o sa isang panalangin na parang kakaiba yung naramdaman niya? Meron na po ba? Sino po ba yung minsan nang umiyak sa panalangin? Meron na po ba rito? Na minsan na parang naramdaman niya na na-comfort siya ng Lord nung siya ay nananalangin. That is the move of the Holy Spirit. Tandaan niyo po, our God is triune God. There is a Father, Son, and the Holy Spirit. At hindi po magiging makapangyarihan ang salita ng Diyos sa atin without the Holy Spirit. Kaya nga po, nung pagkatapos ko sa dito, nung anniversary, ang preaching ko is all about Nehemiah. Pagpiprepare ng simbahan. Alam niyo po ba na after pala nun, hindi ko alam, sarado na yung simbahan namin sa Antipolo. Sad to say, na yung parang pinipreach ko sa inyo ay para sa akin. No? 2 buwan po ako na parang nalungkot dahil nagsarado yung aming simbahan. Pero dahil meron pong banal na espiritu, isa yung nagsara, 4 yung binuksan. Amen? No? Kaya po, yung 4 aspect just to know the Holy Spirit. Una po, siya po yung pangatlong person ng God. Father, Son, and the Holy Spirit. Pangalawa, same level sila ng Diyos nating Ama. Kaya dapat kinikilala po natin ang galaw ng Espiritu Santo. Dahil parehas po silang ipinantay sa Diyos Ama at kay Hesukristo. Pangatlo, the Holy Spirit is not a force. Hindi po siya parang hangin lang, hindi siya parang baliwala lang, hindi siya parang ano lang. Siya po ay nagpaparamdam siya. Pag gusto mong maramdaman siya, sino pong nais na maramdaman ng Espiritu Santo? Amen? Once na gusto mo siyang maramdaman, magpaparamdam siya. He is not a force. O hindi siya parang hangin lang o parang mararamdaman mo lang na wala lang. Pero siya ay mararamdaman mo, talagang ipaparamdam niyang kaya kanyang hawakan at yakapin. Sino pong nais ng ganun? Na yakapin ng banal na Espiritu. Pang-apat, kahit po si Hesukristo, hindi po siya nag-start sa ministry. Hindi po siya nag-share ng gospel. Unless, nung siya po ay na-anoint ng Espiritu Santo. Si Jesus po, sino pong nakakaalam ng kung ilang taon siya binaptize, bibigyan ko ng jacket ni Kuya Willie. Ilang taon? 30 years old. Tama po si Uncle Louie. 30 years old siya. Hindi siya gumawa ng ministry. Sa loob ng 30 years, hindi siya gumawa. Unless, nung napil siya ng Espiritu Santo. At alam nyo ba, ang rason kung ba't ang simbahan hindi dumadami? Because yung simbahan at mga taong nandoon ay they are not filled ng Espiritu Santo. Ang sikreto po sa pagpaparami ng simbahan ay yung maramdaman ng Espiritu Santo na tutulungan, na kailangan nyo ng tulong niya. Sino pong kailangan ng tulong ng Espiritu Santo rito? Diba? Alam niyo po ba, ano ba yung kauna-una ang supernatural na nagawa ng Espiritu Santo? Sino po dati ditong palamura? Sino po rito yung dating marites? Sino po yung dati ritong madamdamin? At sino po yung hindi nananalangin dito dati? Di ba lahat tayo? Pero ngayon, umiiyak na tayo sa panalangin. Bakit? Because when we accept Jesus Christ, na-receive natin yung Espiritu Santo. At siya yung umihipo sa puso natin na parang ipaunawa sa'yo na wala ang Diyos, wala kang magagawa. Amen? Hindi mo kayang mabuhay kung wala ang Diyos. Tandaan yan. Ang tao, ang Diyos, pag walang tao, Diyos pa rin. Pero ang tao, pag walang Diyos, walang kwenta. Diba? Huh? Ano pong sabi dun sa next? Konti na lang po, mga 2 minutes and 3 hours. 3 ways. Ito po yung problema kung bakit po may Espiritu Santo at bakit hindi siya makakilos. Yung number 1 po sa 3 ways is the Spirit fights to our sinful desire. Ibig sabihin po, yung Espiritu Santo daw, ayaw niya ng kasalanan. Sino po yung nakapasok na sa isang bahay na luma, tapos pagpasok niya, alikabok? May nakakita na po ng ganun. Tapos pagpasok niya, parang ayaw niyang maamoy yung alikabok kasi ang baho. Nakapasok na po ka sa ganun, nakakita na kayo ng ganun.
Ito ang Espiritu Santo. Kapag nakakakita siya sa tao ng dungis, pag nakakakita siya ng dumi, hindi siya makakilos. Kaya nga sabi diyan, the spirit fights our sinful desire. Sino po yung nakakaranas na dito na parang gusto niyang gumawa ng mali, pero parang may pumipigil? Nakaranas na po kayo nun? Parang gusto ko, konti na lang, ito na, o, di ba? Parang ganon. Konting-konti na lang, o, di ba? Mababanggit ko na ang ano. Di ba? Pero parang may nag-conscience sa'yo na parang, wag, masama yan. You are Christian. That is the Holy Spirit. Amen? Kaya dapat kilala mo ang banal na Espiritu dahil pag kinilala mo siya, babaguhin niya ang lahat sa iyo at maraming ministeryo kang pangahawakan at baka someday may simbahan ka na rin. Amen? Naniniwala ako sa Harvester Church. That is a global church. Amen? Amen? Kaya nga naniniwala ako may mga prospect na tayong magpapastor dito eh. The warning is you need to be filled by the Holy Spirit. Next, please. Pangalawa po, He makes evident the works of the flesh. Kumbaga, now the work of the flesh are evident sex. Ayan nga po, sa Galatians. Sinabi doon sa Galatians 5 na ang Espiritu ay kalaban ang laman. Paano po ba nangyari yung kalaban ng laman? For example po, sino po rito yung nais na magpuyat para manood lang ng kung ano-ano? Mga series ng Korean drama, mga series ni Cardo Dalisay. Tapos na si Cardo Dalisay, meron na naman. Kala ko nga tapos na si Cardo, meron naman ang probinsyano, ang Batang Quiapo. Nagpupuyat. No? Parang may nagkakalabitan dito. Mukhang merong ano ah. Diba? Meron naman. Hindi naman natin alam kung sino, pero mahilig makialam ng buhay ng iba. Ang series na inaabangan yung post ng kakilala niya, naku, nag-break na ata sila. Ano kayang susunod na post? Umagang-umaga, wala pang panalangin, tinignan agad yung Facebook. Nag-break na ata talaga. Tingnan nyo yung My Day. Oh. Tapos, tuwan-tuwa pa, ibabalita niya pa, o screenshot. Isisend niya pa, totoo ba to? Di ba? Pero that is against, yan ay laban sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na kapag ganyan po ang buhay natin, hindi po makakilos ang Espiritu Santo sa atin. No? Diba? Parang kapitbahay nyo. Nakita mo lang na may kasama, ang tanong mo kagad, buntis na? Magkasama lang eh. Wala pa nga eh. Diba? Nais dito na mabago ng tuluyan ang buhay niya. You need to be filled by the Holy Spirit. At ang kailangan niyan, labanan mo ang mga mali na ginagawa ng iyong katawan. Amen? Kaya nga po yung pagpunta nyo pa lang dito, masaya na ang banal na Espiritu. Eh. Bakit? Kahit ang dami mong pwedeng gawin, kahit mas gusto mo pang tignan, ano na kayang balita, sila na kaya, iwalay na ba? Di ba? Napunta ka pa rin dito. At hindi yun aksidente. And that is the power of the Holy Spirit, kaya ka nandito. Amen? Yan ay kapangyarihan ni Kristo na mula nung ipadala niya ang Espiritu Santo, ayaw niya na ang mga katulad nyo ay malugmok at madapa at dinala kayo sa simbahan katulad nito. Amen? Kaya nga maswerte po kayo. Alam niyo kung bakit? Sa Antipolo, marami kaming simbahang kilala ron. Nagtitiis po sila sa loob ng isang parang kahoy lang na nilagyan ng tarpaulin. Tingnan, laki-laki ng simbahan po ninyo. Di ba, amen? Sa kabila, wala nag-amen. Di ba? Mapalad na po kayo. Bakit? Ang laki-laki ng simbahan nyo eh. Kayong lahat na nasa kaliwa, mag-imbita lang kayo ng isa, puno yung kabila. Amen? Tig-isa lang. Anong problema? Bakit hindi natin kayang magdala? Because we are not filled by the Holy Spirit. We are not recognized the Holy Spirit to move in our life. Pero alam mo, pag ang banal na Espiritu kumilos sa'yo, hindi mo na kailangan humanap ng tao. Siya mismo ang magpapadala ng mga dadalin mo. Amen? Ano po yung sabi sa kasunod? Third, He produced fruit. May prutas ka na ba? Anong prutas mo? Simula nung isang pastor, may nagtanong na isang conference na nakapunta ako. Ang sabi doon, may tanong ako sa mga miyembro ng simbahan. Simula nung napunta ka sa church, ang chismis, nabawasan o nadagdagan?
No? In short, ang sakit po kasi may singaw po ako kaya hindi ako makapagsalita. In short, no? Nung napunta ka sa simbahan, ano ka? Nabago o lumala? Di ba? Kasi alam niyo maraming Kristiyano nung napasok sa simbahan, parang lalong lumala. Mas lalong naglihim ng kasalanan. Mas lalong nagtago ng kasalanan. Mas lalong kumawala sa Diyos samantalang napunta na ng simbahan. Di ba? Maraming Kristiyano na simula nung nakilala nila ang Diyos, lalo nilang tinaguan ng Diyos. Lalo nilang hindi inalaw na kumilos ang Diyos sa buhay nila. At naniniwala po ako na kapag ka ngayong araw na to, ang banal na Espiritu ay binasag ang tigas ng puso nating lahat, kulang pa tong lugar na to para lang madala natin ng kaluluwa. Amen? Ano pong sabi sa kasunod? Acts 1:8. Kanina tinanong ko si Pastora Linda sinong nagsulat ng Acts. Ang nagsulat po niyan is si Luke. No? Ang writer po niyan. Marami pong nakakaalam na ang nagsulat ng Acts is si Pablo. Si Luke po ang nagsulat ng Acts kung saan isinulat niya kung ano yung istoryang napagdaanan ni Paul. So, di ko na basahin, mahaba eh. Kwento ko na lang. Ito yung panahon ng Acts. Babalik na si Jesus, paakyat. Pero, nalungkot yung mga disipulo kasi si Pastora Linda nga kahapon, nagsasabi kami na papunta na siya sa Singapore. Ang sinasabi ng ibang miyembro, alis na si Pastora. Parang, sabi ni Pastora, kaya niyo yan. Pag wala ba si Pastora, kaya pa rin natin. Parang, salamat sa 5. Pag wala ba si Pastora, kaya pa rin natin. Salamat sa 6. Pag wala ba si Pastora, kaya natin? Amen! Diba? Sila, aalis na si Jesus. Ang mga disciple, natatakot. Naku Lord, paano na kami? Paano na kami? Kung nandito ka nga, hirap na hirap kaming maniwala sa iyo eh. Diba? Ang mga disciple, takot sa Kanya, yung minsan hindi pa naniniwala sa Kanya. Paano kaya pag wala ka pa? That's why, ang sabi ni Jesus, may pangako akong ipinangako sa inyo. Ano yun? Ano doon? Ang sabi ron, paki-next po. Ayan. For John baptized with water, but in a few days, sinabi niya sa mga disciples, you will be baptized with the Holy Spirit. So, ibig sabihin, kahit daw umakyat na si Jesucristo noon, sabi niya, may iiwan ako sa inyo. Parang ako rin. Parehas na parehas ko. Hindi niyo lang na siya nakikita, pero mararamdaman niyo siya. And that is the promise. You will be blessed by the Holy Spirit. Kaya po dapat nire-recognize mo ang pagkilos ng banal na Espiritu. Kung gusto mo talagang maglingkod sa Lord, i-recognize mo siya sa buhay mo. Sino po yung nagpa-plan na ditong magpastor? Oy, may tumaas. Salamat. Amen, no? Tumatawa. Salamat po, Pastora Janice. Sino pong nagpa-plan dito na minsan makatugtog siya sa music team? Amen? Sino po rito yung minsan nagpa-plan na gusto niyang mag-share ng gospel sa pamilya niya? Gusto niya mag-share ng gospel sa kaklase niya? Kung plano mo, you need to receive and baptize by